Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Dara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosa Kim Pao, wala na nga pong iba ang lukaret na si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito, ang atin pong tatalakayin at pag-uusapan, syempre ang ayuda ni Mama Chet sa Kim Pao. Mga update niya, so siya po yung nag-feed sa atin ng atin pong delulunes. So yeah, kaya happy na naman po ang Kim Pao fans. Pero ano itong bagong post ni Mama Chet na kung saan ay tila nabasa niya yung mga comment ng mga fans, kaya ayun ay umaksyon si Mama Chet. Pag-usapan nga rin po natin ito pero bago pong lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo yung subscribe button at notification bell natin na nandyan sa baba para mag-updated po kayo at pa-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta po mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. Pero bago po ang lahat, nandito po yung ating mga nais i-shout out ngayong gabi or umagang ito. Ayan. Ito po yung mga commenters natin na walang sawang nagmamahal at nakasuporta kina Kim and Paolo. So first comment natin ay mula po kay Ma'am Vivian. Ayon dito kay Ma'am Vivian, trending na naman po palagi ang Kim Pao. Mas lalo kong minahal si Kim. Now, nandiyan na si Pao, inalis niya yung lungkot ni Kim doon sa dalawang boys na minahal niya, pero iniwan lang siya sa ere. Users sila eh. Todo iyak din ako noon. Si Kim sobrang magmahal. Boto nga po yung parents na Gerald at si Yan. Lonely tuloy career nila. 'Di ba? It hurts. Kaya andyan ka na, Pao. Diba? Never leave Kimi, ha? Just love her and your commitment and respect dapat wag mawawala, ha? Pray ko kayo both. God bless us always, and to Madam and to you, Madam, for your support as well. Always thanks. So, ayan, wala pong anuman, Ma'am Vivian Karaig. And yes, grabe, botong-boto yung parents, yung dalawang ex ni Kimi kay Kim. Kasi, nakikita nilang mabuting tao talaga si Kim, decenteng babae si Kim, full package. Si Kim wala na silang hahanapin. Mabait kasi si Kimi, for sure magiging mabait siya na manugang. Kaya love nila si Kimi. Pero anyari, hay nako, ewan ko na lang, sana makatagpo pa sila ng kagaya ni Kim, pero imposible yon. Or should I say, sana makatagpo pa sila ng kagaya ng pagtanggap ng parents nila kay Kim. Kasi mahihirapan sila for sure, and they don't know kung talagang makakahanap pa sila. Ang laking kawalan ng binitawan nila. Well, sabi nga ni Kimi, hindi naman siya nang hinayang. Kasi bakit naman niya pang hihinayangan yung taong niloko naman siya sa huli? 'Di ba? Tapos wala pang balak, wala pang plano sa'yo. Ang tagal na rin ang naging karelasyons ni Kimi. Ang unfair para kay Kim na nagmahal siya ng totoo. Pero lahat na minahal niya nawawala, sabi nga niya, na pa real life yung kanyang yung kanyang kwento sa may love will make you disappear. Nawawala daw kasi talaga yung minamahal niya. Like, yung unang breakup, ang saklap, best friend. Tapos, dito sa pangalawa, another cheating issue. Bakit nila ginagawa yan kay Kim? Hindi deserve yan ni Kimi. Kaya ngayon, Pao, kaya wag kang ma-offend, wag kang tawag dito, mananawa sa mga paalala sa'yo, kasi ganun talaga. Uulanin ka ng paalala ng mga fans kasi they want to see Kim na umiyak muli. Parang pati mga fans na trauma na rin
at ayaw nang mangyari ulit yung nangyari noon. In short, huwag kang maririndi sa mga advices ng mga fans nagmamahal kay Kim. Anyway, mula naman po kay Ma'am Merlita Aurea Rodriguez, magandang gabi. Good PM Gandara, abang ako ng abang ng asap maghapon noong 18 hanggang sa makatulog na ako. Nagising ako kahapon ng 3:27 AM. Pagbukas ko ng CP, si Kim and Paolo kumakanta na. Sabi ko sa sarili ko na late ako. Hindi ko na umpisahan. Hindi na ulit ako nakatulog maghapon ng Sunday. Hawak ko CP ko. Hindi naman ako inaawat ng mga apo ko, pati yung mag-asawa. Pinapahatiran pa ako ng pagkain ng mag-asawa. Dami ko ngang nababasa sa comment section. Ang mga bashers ang tindi ng mga sinasabi. Halatang halata ang mga insecurity kay Kimi at sobrang inggit. And Ma'am Merlita, wag ka. Present sila. Take note, bashers yan pero nakaabang sa Kim Pao. Napapaghalataan talaga yung mga yan, no? Hay nako, matatawa ka na lang sa mga bashers talaga na to. Daming nababasa comment section, mga bashers na hindi naman sinasabi halatang halata ng mga insecure kay Kimi at sobrang inggit. Hindi na nakakainis yung mga comment ng bashers, nakakatawa na. Kita mo sa comment yung gigil nila, yung galit, marami, yung nakakatawa o nakakatuwa. Nag-alapatola ang lola mo. Gaya niyang binasa mo tungkol sa pagtulong ni Kim. Ang sabi ko nga, ang sarap tumulong ng kusang loob mo. Hindi mo na dapat ipagyabang pa. Ang sarap sa puso. Parang ang gaan sa pakiramdam pag nakakatulong ka na. Gusto mo pang tumulong sa iba. Sa iba pa. Sabi ko nga kahit konti lang yun na itulong mo, gusto mo pa rin. Ako wala akong trabaho pero pag pinigyan ako ng anak ko, tinatabi ko para kung may lalapit at talagang kailangan, kahit konti, bibigyan mo. Hindi mo matitiis na aalis nang wala akong naibigay. Maawa ka talaga. Kaya yung mga nang babash kay Kim, utang na loob. Sa mga bashers, gayahin niyo si Kim. Gagaan ang buhay niyo at parang napatawad na kayo ng Diyos sa kasalanan niyo. Ang sarap matulog nang nakagawa ka ng mabuti sa kapwa niyo. Kaya tigilan nyo na si Kim. Ang sundan nyo, yung tamang ginagawa ni Kim. Ang sarap sa pakiramdam, try nyo lang. Salamat Gandara, good PM ulit. Ingat po palagi. Ang ganda ng comment nyo ngayon, Madam Merlita. Full of wisdom, kahit po patungkol sa bashers or bashers yung pinag-uusapan natin. No toxicity. Yes, may pagpatol pero yung wordings nyo ngayon, grabe, full of wisdom. Tama, ganyan talaga dapat ang gawin. Ang sarap sa pakiramdam na may nagagawa kang mabuti. Samantala, ayon naman po dito sa komento ni Ma'am Mila Carillo, shout out madam, sabi niya, hindi na sila nahiya sa mga taong talagang malakas na ang loob ng Kim Pao. Todo support kami sa Kim Pao. I-post mo na ang lahat ng totoo. Kulang na lang ang simbahan, ang panindigan talaga. Ang pagsiwalat ng paayuda. Sapat na kami. Makita ang Kim Pao. Nandito pa rin kami sa paligid. Thank God, antay kami sa Daalibay. Proud kami sa Kim Pao. Ingat lagi. Kabayan kayo ni Lord. Samantala, dumako naman tayo dito sa pinakasentro ng ating update ngayong gabi. So, pumapatungkol nga po ito sa post ni Mama Jet. Inulan kasi talaga ito ng mga comments, pinag-usapan sa ex, pero wag ka. Mukhang si Mama Jet ay nagbabasa. Nagbabasa ng mga comments, ng mga post, ng mga Kim Pao fans, ng mga ayuda, and siguro tawang-tawa siya. At the same time, nagagalit na rin. Nagagalit na siya sa mga Kim Pao fans. Bakit hindi nyo makilala? Charot. hindi naman sa ganon. Ang layo kasi, pero syempre tayo po yung nag-a-assume na Kim Pao na yan. Ikaw ba naman, yan yung subject ni Mama Chet, diba? So, since medyo nalalayuan ata yan,
kinagalit niya si Mama Chet. So, ayan na. Zinom na niya para po sa lahat. So, eto na nga po. Zoom in para malinaw. Ayan, mukhang nagbabasa talaga si Mama Chet ng mga ano. Thank you so much sa payud, Mama Chet. So, malinaw na 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 malinaw pa po. Sa sikat ng araw na Kimpaw po talaga ito. So, ayan, finally, di ba? Verified, certified. Ano pa ba? Confirmed na confirmed Kimpaw talaga yan. 101%. So, ang kulit lang kasi talagang may sariling mundo ang Kimpaw. Hindi hinahayaan lang po sila ng mga kasama. Siyempre, date muna yung dalawa, di ba? Anyway, hanggang dito lang po muna aking update. Thank you so much guys sa inyong pakikinig. Kita-kits po tayo muli sa mga susunod pa nating chikas patungkol sa Kimpaw. Siyempre, don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Maraming salamat!